Ako ba namumulitika? Hindi. O tingnan nyo, balik mo ulit. Meron ako sinabi yung chairman eh. Sa 3rd district to. Ikaw masasakit ang sinabi mo sa akin nung kampanya. Alam ko sinabi mo sa akin. May mga video pa ako. Pero ito tanda mo, simula ngayon, pinatawad na kita. Hindi, itong dalawang congressman na to, kala mo mga anghel eh. Oh, Diyos ko, wag ako. Mahimik na lang kayo. Trabaho na lang kayo sa distrito niyo. Mas madali yata kitain yung 19 million na barangay hall. Ang lapad, kasi lapad ng bangketa. Kailan pa naging pwede yun? Sa mata ng batas bangketa. Sige nga, turuan nyo nga ako, baka mali po ako. Kung mali ako, hingi ako ng pasensya. Magtrabaho na lang po tayo para sa kapakanan ng Maynila. Nabulok po tayo. Tanggapin nyo man hindi dahil kayo kakampi nung nakaraan. Bulok tayo. Yun ang tanggapin natin. Nabulok tayo. Nung bandang huli, sinasabi. Nung kinukwento about sa basura, biglang sagot ay hindi namin alam yan. Paano mo hindi malalaman? Congressman kayo, nakikita nyo yung basura sa kalsada. Pero kung nung nakaraan, dahil lang nakaupo pa yung kakampi nyo, panay puro ninyo, magaling, kahit na maraming basura at nagre-reklamo ang taong bayan. So, kung politika at politika, okay lang po ako. Pero ako, pakiusap ko naman. Pag-usapan natin kung ano yung kabubuti ng taong bayan. Dami-dami natin problema. Hirap ng buhay. Kinalimutan ko na yung mga bagay na sinabi niyo sa akin hindi maganda ng halalan. Let's move on with our life. Lahat naman ng sugat maghihilom din. Pero yung sugat na ginawa nila sa akin, personal yun. Akin na lang yun. Pero ang mahalaga ngayon yung kapakanan ng tao. Yung kay Erwin Cheng, ayan. Alam mo nasa papel niya. Isaan ng project niya. Sino makikinabang? Taga 5th District. Ano mga pinagagawa niya? Pagawaing bayan. Ano yan? Ospital. Ngayon, meron pa kami pinag-usapan. Sabi ko, may pera ka pa ba? Makakahingi pa ako. Pwede ba makisuyo? Itong drainage master plan ng Maynila. Pwede ba? Totokahan kita. Gawa ka ng isang basin. Sa distrito mo. Sabi niya, opo. Baka makagawa tayo sa Malate. Through his effort. Yung pirate station na pinagagawa niya sa Baseco. Approve. Kapakipakinabang ba yun? Kapakipakinabang. May fire station. Lagi sunog sa Baseco. Tanong, to cut the long story short, kasi marami pa mga pa-post-post pa, lalo lang kayo nabibisto ng tao. Puro lang kayo pagsisinungaling, pa-interview pa kayo. Kayo sa bibig nyo mismo na uhuli. Yung dalawang congressman, yung congressman ng District 2 at District 3, kalaban ko sa politika. Opo, sa politika. Yung congressman man ng District 4 at District 5, kalaban ko sa politika. Opo. Kung politika lang mo just ano lang tayo, kukwentuhan lang tayo. Yung congressman basta sa East, nanalo po si Joey Uy para sa amin. Yes. Ayun po ang batas. Sinasabi naman ng COMELEC, maupo raw si Congressman Abante. It's up for the court to decide. Kakambi ko ba si Joey Uy? Opo. Kalaban ko ba si Benny Abante? Opo. Di nasa record na. Ito na, nandito na tayo. Nagpunta si Congressman Ernix, nakakampi ko. Si Congressman Erwin Cheng, kalaban ko. Meron ba siyang programa sa listahan niya na meron? Pagawaing bayan ba? Meron. Kapakipakinabang ba sa bayan? Ay, oo. Tanong, inaprobahan ko ba? Opo. Nasaan doon ang politika? Kung madamot lang ako. Pag mali kasi mali. Huwag nang gagawa ng palusot. Gusto nyo, papangalanan ko pa kayo. Tigilan nyo na yan. Tanggapin nyo na ang katotohanan. Nagdesisyon na ang taong bayan. Alright mga kababayan, so bigyan po natin ng isang pangmalakasang reaction video. Ito pong naging live ni Mayor Isko kamakailan. Ito nga po yung tungkol sa dalawang congressman na hindi na po natin papangalanan pa dahil kilalang kilala nyo na ang congressman na ito. At isama na din po natin dito yung chairman na kinumpronta niya po, no? At in fairness kay Mayor, pinatawad niya din naman despite yung ginawa sa kanya nung nakaraang halala, no? Yung election, na grabe, no? Halos batuhin na siya ng putik. Hindi nga lang ata putik yun mga kababayan, no? Napakasakit talaga ng mga salitang natamo ni Mayor Isko. Dahil may mga video pa nga yun at sinolo na lang yun ni Mayor Isko, no? Hindi niya na isinapubliko pa yun. At ito yung pinaka hinahangaan ko kay Mayor Isko, no, yung kahit na masasakit yung mga salita na narinig niya, yung mga bagay na binato sa kanya, yung mga issue na pinukol sa kanya, nangibabaw pa rin yung kanyang pagpapatawad at malawak na pangunawa, pag-iisip at mas
sinaalang-alang niya yung kanyang mga, kababayan na paglilingkuran. So, sinet aside niya lahat 'yan kasi para sa kanya mas uunahin niya yung kapakanan ng, mamamayan kaysa yung kanyang, sariling, personal na galit o kung ano man yung, personal na sugat na gawa ng, dating, administrasyon. So para sa akin mga kababayan, kahanga-hanga talaga 'tong ginawa ni Mayor Isko 'no, at dapat ito yung, tinataglay ng isang, tunay na lider 'no, na nasa politika na hindi nila pinapairal yung, pagkaganid sa kapangyarihan at 'wag nilang, masyadong, pinopolitika yung politika na 'no. So dapat ganito lagi 'no, yung parang kagaya kay Mayor Isko na kahit nakalaban mo siya sa politika pero yung kanyang, programa o yung gagawing, pinaplano para sa, nasasakupan niya at makakatulong talaga ito sa mamamayan, susuportahan. So biruin niyo itong si Mayor Isko 'no, hindi niya kakampi. Sinabi niya na ito ay kalaban niya sa politika pero yung mga proyekto nitong, taong ito, itong congressman na 'to, itong, mga konsehal na ito, itong mga, barangay chairman na ito ay talagang, buong, puso siyang susuporta basta sa kapakinabangan ng, mamamayan dito sa lungsod ng Maynila. So 'yan yung ilang mga bagay na nagustuhan talaga natin kay Mayor Isko 'no, na hindi natin nakikita yung, pagiging, pulitiko niya 'no. Mas nararamdaman natin yung pagiging natural na leader na gustong, mapabuti yung kanyang, mga mamamayan, yung kanyang mga nasasakupan. Kasi kung tutuusin mga kababayan, kayang-kayang gumanti ni Mayor Isko ngayon dun sa mga taong, kumalaban sa kanya nung nakaraang eleksyon. Yung mga gumawa sa kanya ng mga hindi magagandang, bagay at mga nagbigay sa kanya ng mga hindi magagandang salita. So, hindi yan ginawa ni Mayor Isko kahit na may kapangyarihan siya ngayon. So, hindi talaga tayo nagkamali sa pagpili kay Mayor Isko sa kanyang, pagbalik bilang, alkalde ng lungsod ng Maynila. Dahil alam niya kung paano pamunuan itong ating lungsod 'no, at kung paano gumalaw ang tunay na lider. So, ganito dapat yung mga lider na, tinutularan si Mayor Isko 'no, na kahit na ano pang, kulay mo sa politika basta ang, layunin mo ay para sa mamamayan mo, para sa mga nasasakupan mo, dapat ganito 'no, sumusuporta at hindi na kinakalaban pa. Kaya nga panawagan ni Mayor Isko dito sa mga congressman at mga chairman na magtrabaho na lang 'no, sa kanilang mga distrito, sa kanilang mga nasasakupan at bigyan ng maayos na serbisyo ang, kanilang mga nasasakupan. At, nagsalita naman na ang taong bayan kaya respetuhin po natin 'no. Pero 'wag naman yung to the point na gagawa ka ng isang proyekto kagaya ng sinabi ni Mayor Isko na magpapatayo ka ng isang gusali, isang barangay hall sa bangketa mismo na gagastos ka ng 19 million di umano, 'no? So, alam naman nating mali, alam naman nating hindi dapat since kayo ay congressman at alam niyo yung tama at mali, kayo ay yung gumagawa ng batas, dapat alam ninyo at kayo dapat ang unang, sumusunod 'no sa, batas 'no. Hindi hindi yung mali ay gustong itama 'no, kailanman ay hindi po pupuwede 'yun mga kababayan 'no. Kung alam natin yung, intensyon nila maganda, maganda para sa mga kababayan natin pero hindi to the point na lalabag tayo sa batas 'no para maisakatuparan lang 'yun. So always obey kasi 'di ba sinabi nga nila, "No one is above the law." Hindi porket ikaw ay nasa posisyon, ikaw ay may kapangyarihan, basta-basta ka na lang magtatayo ng kung saan mo gusto. So 'wag nating sayangin 'no yung pera ng taong bayan. Kasi kapagka ganyan talagang walang patutunguhan 'yan 'no, talagang katulad niyan, winasak 'no, ni Mayor Isko itong, structure na 'to dito sa may, bangketa na nakakasagabal din po 'no sa, eskuwelahan. Kasi unang-una na diyan yung, proper ventilation. Imbis na maganda yung daloy ng, hangin, natatakpan na po ng gusali at imbis yung bangketa ay madadaanan ng tao ay, wala may structure na nakatayo diyan. So ang katwiran naman nitong congressman na 'to hindi ba sila natutuwa na ang barangay hall daw ay malapit daw sa, paaralan na kung kailan na may emergency o kinakailangan ng, rescue ay makaka-rescue kaagad itong barangay na 'to. So, oo maganda yung,
ano mo, adikain mo, maganda yung, gusto mong yung layunin mo para sa taong bayan, pero mali pa rin 'no. So, puwede natin ilagay lahat 'yan sa tama at sumunod sa batas at implement natin yung, gusto ninyong mangyari. So, again, bilang isang taxpayer siyempre nagbabayad tayo ng tax, gusto din natin nakikita din natin yung mga, binabayad nating buwis na mapakinabangan din po natin at hindi po nasasayang. Overall mga kababayan, bilib na bilib po tayo kay Mayor Isko dahil po sa kanyang mindset, no, na ang politika ay sineset aside niya basta ang usapan na ay ang usapin para sa mamamayan at nasasakupan niya. So good job kay Mayor Isko dahil hindi tayo nadadamay sa kaguluhan sa politika at ang nararanasan natin at ang gusto niyang ibigay sa atin ay yung, kaginhawaan, kaayusan at kalinisan dito sa ating, lungsod. Kaya yan yung, isa sa mga pinakamagagandang, attitude, character, ano pa ba, paano natin i-explain 'to, napakagandang, halimbawa ng isang alkalde, ng isang, tunay na leader itong si Mayor Isko. So, comment down below mga kababayan kung nagustuhan niyo ba 'tong ating reaction video at kung may idadagdag pa ba kayo. Sang-ayon ba kayo dito sa aking mga sinabi 'no, lalo na yung mga kababayan natin na naabutan si Mayor Isko nung kanyang unang termino hanggang sa kanyang pagbabalik na ngayon na talagang, napakalaki ng problema ng lungsod ng Maynila, andito po siya para ayusin kahit mahirap, pero andiyan pa rin siya 'no at, malakas ang loob upang, harapin yung mga problemang iniwan nung nakaraang administrasyon at magagawa niya po 'yan at magtatagumpay siya sa tulong din po natin 'no at sa tulong ng kanyang mga kasamahan diyan sa Manila City Hall. So, muli mga kababayan, maraming maraming salamat po at, tuloy-tuloy po itong, ginagawa ni Mayor Isko na paglilinis sa ating mga bangketa. Kagaya po niyan kasama po natin si Engineer Bolanon para bisitahin itong mga ilang lugar dito sa Maynila at paalalahanan na naglilinis na po ang lungsod ng Maynila. So muli maraming maraming salamat mga kababayan at kita-kits po ulit tayo sa susunod na nating update at mag-iingat po kayo palagi. God bless po sa inyo.